Tahimik kaming apat habang nanonood ng movie sa kwarto ng kambal. Halos silang dalawa lang ang maingay. Nakaupo kami ni Judah sa sofa pero sa magkabilang dulo. Samantalang yung dalawa ay nakadapa sa may foam. From Elijah. Miss ko na kayong tatlo. Text ni Elijah. To Elijah, para namang hindi tayo nagkita no isang araw. Natatawang reply ko. Wala kaming ginawa kung hindi mag-text. Kaya naman tunog ng tunog yung cellphone ko. Mommy, your cellphone is so noisy. Suway ni Jumad. Sorry, natatawang paumanhin ko. Is that Doc Elijah, ma'am? Tanong naman ni Shelleen. Ngumiti ako sa kanya bilang sagot. Nang mabaling naman ako kay Judah ay nagulat ako ng matalimtong nakatingin sa akin. Pinagtaasan ko na lang siya ng kilay at inirapan. Back to business kaming lahat nang magulat ako nang biglang sumiksik si Judah sa akin. Ano ba? Iritadong saway ko sa kanya pero mahina lang dahil baka makahalata yung dalawa. Nakatitig lang ito sa akin ay kinailang ko. Pwede ba? Ang sikip! Pagmamaktol ko. Bibitawan mo yung cellphone mo o hahalikan kita? Seryosong tanong niya. Ano bang pake mo? Inis na tanong ko. Isa, pagbabanta niya. Ayoko. Isa-silent ko na lang. Dalawa. Isa-silent ko na nga. Aligaga kong sabi habang nagmamadaling kalikutin yung cellphone. Ayan, silent na. 3. Sabay na sabi niya at saka niya ako hinalikan. Nalaki ang mga mata ko't hindi nakagalaw. Samantalang si Judah ay nakapikit pa. Sa una hindi gumagalaw ang labi niya pero kalaunan ay ginalaw niya ito dahilan kung bakit nagising ako sa wisyo at tinulak siya. How dare you? Malumanay pero madiing pagbabanta ko. Dahil busy pa din ang kambal sa panunood. Kumunot ang noo ko dahil naitulak ko na't napagalitan ay nakapikit pa din ito na parang ninanamnam pa niya ang paghalik niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata niya kasabay ng pagguhit ng ngiti sa labi niya na lalo kong ikinainis. I felt it, Sheila. Mahal mo pa din ako. Nakangiting sabi niya. Nababaliw ka na ba? Inis na singhal ko. Pero agad lumungkot ang mukha nito. But I felt the bitterness, the anger, the pain, and I want to take it away, Sheila. Please let me. May lumani na sabi niya, hindi ko alam kung ano ba dapat ang maging reaction ko doon. Hindi ko na din sinubukang sumagot dahil ramdam ko na ang pag-iinit ng gilid ng mga mata ko at ang nagbabadyang luha. Napairap na lamang ako't sinubukang tumayo para umalis doon. Pero agad niya akong hinila kaya naman bumagsak ako sa kandungan niya. Sinubukan kong kumuwala pero lalo niya lang akong hinigpitan ng pagkakapulupot ng dalawang braso niya sa bewang ko. Let me go! Madiing sabi ko. Naramdaman ang pag-iling nito sa likuran ko. Hindi na ako papayag, Sheila. Please baby, hindi ko na kayang umalis ka pa ulit. Kayo ng mga bata. Paus na sabi nito. Mabilis nagtuluan ang masasaganang luha ko nang marinig kong mumunting hikbi ni Judah na nakasubsob sa aking likuran. Sasama kami pabalik kay Elijah sa Amerika. Sabi ko't pinilit itago ang pagkapaos ng boses ko. I won't let that happen. Madiin at galit na sabi nito. Judah, hindi na tayo mag-asawa. Matagal na tayong divorce. Kung gusto mo, pwede naman natin pag-usapan ang tungkol sa mga bata. Sabi ko. Nagulat ako na agad niya akong tinulak patayo. Man, bantayan mo muna si Shelleen, okay? May importante lang kaming gagawin ni Mami sandali. Pilit nang ngiting sabi nito kay Jumad. Anong gagawin? Nagtatakang tanong ko. Okay man, masiglang sagot ni Jumad at hindi nila inalintanan tanong ko. Napadaing ako sa gulat na bigla niya akong hinila palabas ng kwarto ng kambal. Judah, ano ba? Pigil ko sa kanya nang bigla niya akong hinila papunta sa kwarto ko. Hindi ito sumagot at nagpatuloy lang. Judah! Inis at may pagbabantang tawag ko na inilak niya ang pintuan. Huwag mo sabihin pupwersahin mo na naman ako. Pangungonsensya ko sa kanya. No Sheila, I just want us to talk. Sagot niya habang nakatayo sa harap ko dahil nakaupo ako sa dulo ng kama ko. Wala tayong kailangang pag-usapan, Judah. Sagot ko sa kanya. Marami Sheila. Napakarami. Madiing sagot niya. Wala na akong paki, Judah. Tamad na sagot ko. Ilang putang inang paki mo bang kailangan kong pulutin, Sheila? Problemadong singal nito. Hindi ko siya sinagot dahil kung sasagot ako babalikan lang naman ako ng nakaraan. Magsusumbatan lang kami at magsasaktan na naman ako.
Alam mo ba kung anong gusto kong gawin sa'yo? Gusto kitang angkinin, gusto kong iparamdam at ipaalam sa'yo na akin ka pa rin. Asawa mo pa din ako at akin ka. Akin ka lang, Sheila. Hindi lahat ng gusto mo, Judah, pwede. Pwede, Sheila. Pwede. Lahat ng gusto ko, pwede. Parang nababaliw na sagot nito. Pwede nang papahingahin mo naman ako, Judah. Pahingahin mo naman ako. Hindi pa ba sapat yung naranasan ko sa'yo? Pangungonsensya ko sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa akin at lumuhod sa harapan ko at saka sumubsob sa may lap ko. Ako may kasalanan niyan, Sheila. Pwede bang ako din ang pumawi ng sakit? Just let me, Sheila. Gagawin ko ng lahat. Nalulumong pakiusap niya. Agad na mo ang katahimikan sa aming dalawa sa hindi ko pagsagot sa kanya. Baka hinahanap na tayo ng kambal, Judah. Sabi ko't bahagya siyang tinulak dahil nakasubsob pa rin ito sa lap ko. Mabilis naman tong tumayo. Pinabugado ka na ang paglipat ng apelyido ng kambal, sabi nito sa kawalan. Without informing me? Gulat at medyo tumaas din ang boses ko. Agad naman tumigas ang mukha nito. At uuwi na din kayo sa bahay natin, Sheila. Are you kidding me? Natatawang tanong ko. No, Sheila. Uuwi kayo sa bahay ko, sa ayaw at sa gusto mo. Seryosong sabi niya. Ayoko! Madiing sagot ko. Kung ayaw mo, edi yung kambal na lang. Tamad na dugtong niya. Hindi pwede. Sa akin ng mga bata, Judah. Laban ko. Kailangan pa ba natin tong idaan sa legal na proseso, Sheila? May halong pagbabantang sabi niya. Agad na muo ang galit sa aking sistema dahil ayan na naman siya. Gusto na naman niya ang dapat masunod. Hayop ka, Judah! Madiing sabi ko habang maluha-luha na. Napangisi ito pero nandun pa din ang lungkot sa mukha niya. I deserve more of that, baby. You can slap me and do everything you want. I deserve the pain, Sheila, for being a jerk. Marahang paliwanag niya. Napailing ako. No, Judah. Hindi ako gagaya sa'yo. Hindi kita sasampalin o sasaktan physically kasi ayoko maging katulad mo. Ayoko saktan yung taong minahal ko noon. Hindi ko nga alam kung bakit ganun na lang kadali para sa'yong saktan ako. Pagak na tawang sabi ko. Itong ayoko sa lahat, ang balikan namin ang nakaraan at ito na naman ako. Umiiyak sa harapan niya at ayoko na ng ganito. I feel so down. Para na naman akong talunan. Napasinghap ako nang lumabas ang mumunting higpi ko. Oo nga pala, hindi mo naman ako mahal. Puro hangin na lang ang lumalabas sa pagsabi ko niyan. Minahal kita, Sheila. Totoo. Paninigurado niya. Dahil na naman doon ay napatawa na naman ako. But not in the way you love Gianna, ha? Panunuyang tanong ko. Hindi ito nakasagot at napayuko na lang. O sige, Judah. Sasama kami ng mga bata sa'yo. Agad namang gumuhit kahit na hindi abot tenga ang ngiti sa labi niya. Thank you, Sheila. Promise babawi na talaga ako. Sa mga bata, Judah. Para sa mga bata kaya ako sasama. Pinal na sabi ko't iniwan na siya doon. Wow, Daddy! Your house is so big! Namamanghang po na ni Jumad sa bagong bahay na ipinatayo ni Judah. Atin to man, sagot niya sa anak. Then, it is also mine? Tanong niya. Nope, amin to ng mami niya. Ginagawa pa yung bahay niyo na Shelin. Masayang sagot niya sa anak. Really? So I can have my house na? Of course. Bakit, may crush ka na ba ha? Natatawang pangaasar ni Judah sa anak niya. Napairap na lamang ako. Can I see my room? Hila ni Jumad kay Judah. Agad tumayo si Judah at kinarga sa Shelin habang magkahawak naman sa kamay ni Jumad. Paakyat na sana sila nang biglang pumihit si Jumad at hinila din ako. Kamidas, Mami! Nakangiting sabi nito, tinila ko para makasama sa kanila paakyat. Walang ginawa yung dalawa kung hindi magtatatalon sa mga kama nila. They have separate room but may pintong connected sa room nilang dalawa. After mag-tour sa bagong bahay ay kumain na lamang kami ng pizza na pinadeliver ni Judah sa may sala. After kumain at makapagpalit ay pinatulog na din namin ng kambal. Good night, Mommy! Good night, Daddy! Magkasabay na sabi ng kambal at pinaghahalikan pa kami. Aalis tayo bukas. Masayang balita ni Judah sa mga bata bago tuluyang lumabas. Really, Dad? Where are we going? Namamanghang tanong ni Jumad. Sa beach, man. Kaya matulog na kayo, okay? Sleep now, baby. Baling din niya kay Shelin. Pagkatapos ayusin ng kambal ay pumunta na din kami sa kwarto. Dumiretso ako sa queen size bed na kama at nagtalukbong ng kumot. Hindi na ako naginarte na magpalipat pa sa ibang guest room
dahil pagod ako makipagtalo kay Judah at alam ko namang kahit anong gawin ko ay ang gusto pa din niya ang masusunod. Good night, baby. Malambing na sabi nito nang yumakap sa likod ko. Pwede ba, Judah? Ang bigat ng kamay mo. Naiiritang sabi ko tinanggal ang pagkakakapit ng braso niya sa bewang ko. Can I have a good night kiss? Shut up, Judah. Inaantok na ako. Tamad na sabi ko. Maya-may tumigil na din naman ito sa pagpilit pero sumiksik naman ito sa laig ko at humigpit ang yakap sa akin. Sinubukan kong ilay yung ulo ko dahil naiilang ako sa paraan ng pagsinghot-singhot niya dito. At ang lalong nakakapagpagababag sa akin ay ang something niya na nararamdaman ko sa bandang likuran ko dahil sa pagkakasiksik niya. I can say that I'm finally home now, in my sweet home. Narinig kong sabi nito bago ako tuluyang makatulog at maramdaman ko ang hinalikan ako nito sa ulo. Can I ride the jet ski, Dad? Tanong ni Jumad pagkadating namin sa isang beach resort. Of course man, masayang sagot ni Judah habang binababa ang mga gamit namin. Wear this, baby, malambing na sabi ko kay Shelin at pinasuot sa kanyang isang beach hat. Cute na cute ito dahil sa kanyang yellow beach dress. Tara na, yaya ni Judah at inakbayan ako. Kinuha na kasi ng mga bellboy ang mga bagahe namin. Ang pagkakaalam ko ay may reunion daw sila ng mga kabarkada niya dito. Hindi ko naman alam dahil kung ganun nga si Marco at Zora lang naman ang kilala ko. Hindi na ako nagtaka na walang gaanong tao dahil sabi ni Judah pagmamayari daw ito ng kaibigan niya si Kenzo. Oh, Judah is here! Natatawang sigaw ni Marco nang makita kami. Nasa isa silang open cottage. This asshole! Natatawang iling ni Judah. Shut up, Marco. May mga bata. So why no isang lalaki? Oh, sorry. Aray, sweetheart naman. Natatawang sabi nito kay Zora nang kinurot siya nito sa may tagiliran. Judah, salubong sa kanya ng lalaking sumuway kay Marco. Thomas, tawag niya din dito tinanggal ang pagkakaakbay sa akin para salubungin ang yakap ni Thomas. Hi Sheila, baling naman ito sa akin. Naglahad siya ng kamay pero pinalo lang ni Judah. Oh God, I was surrounded by 3 possessive husbands. Natatawang sabi nito. Isa pa yung bunganga mo din, Thomas. Saway sa kanya ng lalaking mukhang masungit. I'm sorry, Daddy Kenzo. Natatawang pangaasar ng Thomas. Fuck you. Ngising bulong ng Kenzo habang nakakbay sa asawa nito. Si Gianna. Hi, I'm Gianna. Baling ito sa akin at naglahad ng kamay. Tinanggap ko naman agad ang kamay niya, hindi ko maikakailang mayroon itong malaanghel na muka. Gianna, at maganda talaga siya. Napatingin naman ako kay Zora na may hawak na baby. Hello, nakangiting bati ko sa kanya. Agad naman siyang ngumiti din sa akin. Ang gwapo Sheila no, kamukha ko. Pagmamalaki ni Marco sa anak nila lalaki. Oo nga, ang gwapo, pagsangayon ko. Agad namang may pumulupot na braso sa may bewang ko. Oh, shut up Marco. Kay Zora nakuha lahat. Pangasar ni Judah dito. You shut up asshole, bato ni Marco. Gago, natatawang sabi ni Judah. Nagpadala na ako ng pagkain, sabi ng Kenzo. Gwapo nga talagang magkakaibigang ito at malaadonis ang dating. Iginala kong paningin ko sa buong cottage at sa may bandang gilid ay nakaupo na si Thomas katabi ang isang magandang babae. Nakakbay siya dito habang kumakain ng prutas. Napating siya sa akin at nginitian ako. Kaya naman ginitian ko din siya. Pagkatapos naman ay napatingin din ako kina Kenzo at Gianna. Nakayakap naman si Kenzo sa bewang nito. Titingnan ko sila manang. Nakangising sabi nito at umalis sa pagkakayakap sa kanya ni Kenzo. Wag na, dito ka na lang. Pigil sa kanya ni Kenzo. Sandali lang. Naiiritang sabi ni Gianna dito at inirapan pa. Hindi na mapigilan to ni Kenzo at mabilis na tumakbo. Shit baby, you don't need to run. Sigaw nito sa pagtakbo ni Gianna. Pero tawa lang ang sinukli sa kanya ng asawa. Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa direksyon na tinatakbuhan ni Gianna. Pero na mapatingin siya sa akin ay agad siyang ngumiti at tumayo. Hi, I'm Kenzo. Pagpapakilala nito at naglahad ng kamay na agad ko namang tinanggap. Vera Cruz. Suway sa kanya ni Judah at agad hinawi ang kamay ko. Agad namang napatawa si Kenzo at nakipag-apir pa kay Marco. Did you see his face? Natatawang sabi nito saka sila nagtawanan ni Marco. Type A assholes, sabi ni Judah na may kasamang suntok sa braso pa at pagkatapos ay saka silang tatlo nagtawanan. Napairap na lamang ako dahil pare-pareho sila ng ugaling mga baliw. Nababaliw na naman sila. Ano baby,
Natatawang pakipag-usap niya sa baby niya. Nang napatingin naman ito sa akin ay dumoble pa ang tawa niya kaya naman napangiti na din ako pero nagulat kaming lahat sa pagsigaw ni Jumad na galit na nagmamarcha palapit sa amin habang hila-hilang kapatid na namumula pa. Mami! Daddy! Sigaw nito. Mabilis siyang dinaluhan ni Judah. Bakit man? Tanong ni Judah. Hey Kim, saan ka galing? Baling naman ni Kenzo sa pangalan niya anak. Daddy! That boy kissed Shalene! Galit na sumbong ni Jumad habang nakaturo kay Kim. Agad nagkatingin ang sina Judah at Kenzo. Napinta sa kanilang mga mukha ang pagka-amaze. Is that true? Tanong ni Kenzo sa anak pero hindi maiwasan ng matawa. Because I like her dad. Matapang din sagot ni Kim. I don't want you for Shalene. Sigaw ni Jumad dito. Hindi na pinansin ni Kim si Jumad at bumaling kay Judah. Tito Judah, can I court Shalene? Seryosong tanong nito. Agad naghari ang katahimikan sa aming lahat. Putang ina. Natatawang bulong ni Marco. Marco? Suway ni Zora dito. Langya Kenzo, manang-mana sa iyong anak mo. Natatawang sabi ni Marco, kaya naman sumabay pa sina Judah at Kenzo. Daddy! Galit na suway ni Jumad sa ama. I'm sorry man. Natatawang paumanin niya sa anak pero tawa pa din ng tawa. Napairap na lamang ako sa kanya. Baby, hinalikan ka niya? Natanong ko kay Shalene. Agad itong napayukot na mumula pa. Nagdadalaga na agad ang anak ko. Dito, mami! Nahiyang turo niya sa pisngi niya hanggang sa pagkain hindi maalis ang sagutan ni na Jumad at Kim na tinatawa na lang ng mga ama nila. Galing nalaman ko ding 6 years old lang si Kim. Matanda lang siya na 1 taon sa mga bata at nagugulat talaga ako dahil sa kakaibang tingin niya kay Shalene. Hoy Kim, ligaw-ligaw ka dyan. Tuli ka na? Natatawang pang-asar ni Marco dito. Sa summer, Tito Marco, sagot niya kay Marco. Right, Dad? Baling naman niya sa ama. Napatangon na lang si Kenzo. But still, I don't want you for Shalene. Nakahalokip-kip na sabi ni Jumad. My mommy is pregnant. And I bet that's a girl. I will let you court my baby sister. So let me court Shalene too. Hamon sa kanya ni Ken na naging dahilan ng katahimikan. Pero maya-maya lang ay naghari ng tawanan sa buong cottage. Ang talino mo, Brad. Natatawang sabi ni Marco na nakipag-apir pa kay Kim. I don't want you to go near that, Kim. Understand, Shalene? Pangaral ni Jumad sa kapatid na pinatutulog na namin sila. Okay, kuya. Malumani na sagot ni Shalene dito. Napangiti ako sa dalawa at sinara na ang pintuan ng kwarto nila. May kanya-kanya kaming villa at sa villa namin ay may 2 kwarto. Pumasok na ako sa kwarto namin ni Judah at naabutan ko siyang kalalabas lang ng banyo. Hindi ko na lamang pinansin yon at nagdiretso na sa may kama. Ang aga nating babantayan si Shalene. May maniligaw na kaagad. Natatawang sabi niya saka yumakap na din sa akin. Ang ganda pala talaga ni Gianna. Sabi ko sa kawalan at pinagsawalang bahala ang sinabi niya. Hey baby, let's not talk about it. Malambing na saway nito. Kaya pala maraming nagmamahal sa kanya. Kaya pala mahal na mahal mo siya. Wala sa sariling sabi ko. Pero mas mahal na kita, Sheila. Pero nauna mo siyang minahal. Bato ko. Pero mas baliw ako sa'yo, Sheila. Baliw na baliw ako sa'yo. Malumani na sabi niya at dahan-dahang nilapit ang labi niya sa labi ko. Malungkot niya itong inihiwalay sa akin na para bang malungkot na mensaheng binigay sa kanya ng halik ko. When will you let me break the wall between us, Sheila? Malungkot na tanong niya. Pag hindi na ako takot, Judah. Pag hindi na ako takot masaktan. Wala sa sariling sagot ko dahil nilalamon ako ng mga titig niya. Bakit ka natatakot, baby? Malambing na tanong niya. Kasi mahal pa din kita. Sagot ko sa kanya at napayuko na lang. Agad ko namang naramdaman ng mainit at mahigpit na yakap niya sa akin. Am I ready to give Judah another chance? Mommy? Jumad, natutulog pang mami mo. Dinig ko saway ni Judah kaya naman minulat ko mga mata. Yay! Good morning, Mommy! Masiglang bati nito sa akin at saka ko niyakap. Good morning, baby. Ganting bati ko sa kanya. Good morning din, baby. Papangasar na sabi ni Judah kaya naman nawalang ngiti sa labi ko. Pinagtaasan ko ito ng kilay. Si Jumad, panunayat masungit na sabi ko sa kanya. Agad to na pangisi. Sa Shalene, natatabang sabi niya at may halong pangaasar kaya naman inirapan ko na lamang ito. Mommy, let's eat breakfast na. Hila sa akin ni Jumad. Mauna na kayo, susunod na lang si Mommy. No, Ma'am, hihintay na lang po namin kayo sa may living room. Sabi nito't nagtatatakbo na. Napailing na lang ako at napangisi.
Nawala ang ngiti ko nang umepal na naman si Judah. Ano problema mo? Lumabas ka nga. Mag-aayos ako. Tamad na utos ko. Ayoko nga, pangasar niya. Isa, Judah. Pagbabanta ko. Pwede ka namang magbihis kahit nandito ako Kahit nga ako pang magbihis sa'yo. Natatawang sabi niya. Pwede ba? Umagang-umaga? Inis na suway ko. Bakit? Bati naman na tayo, diba? Napatawa ko sa sinabi niya. At sino naman nagsabi sa'yo? Hindi makapaniwala ang tanong ko sa kanya. Hindi na nga kagabi. Mahinang sagot niya. Napatawa ko ng pagak. Para namang hindi ka pa sanay sa lokohan, Judah. Panunuyang sabi ko. Sanay ako, Sheila. Kaya alam ko kung totoo yung sinasabi mo. Seryosong sagot niya. Hindi ako nakaimik sa binato niyang sagot sa akin, kaya naman napairap na lang ako sa kawalan. Hindi ka talaga lalabas? Malumani na tanong ko. Dahil kahit ano namang gawin ko ay hindi ko talaga mapipilit ang isang ito. Kaya naman nag-isip ako ng paraan para gantihan siya sa katigasan ng ulo niya. Hindi, matigas na sagot niya. Okay, kiwit balikat na sabi ko't saka tumayo. Sinadya kong tumayo sa harapan ni Judah na nakaupo ngayon sa may upuan. Dahan-dahan kong binubuksan ng botones na suot kong pantulog habang diretso nakatingin kay Judah na ngayon ay hindi maalis ang tingin sa akin na umabot na sa pang-apat na botones kung saan kita ng malaking parte ng balat ko dahil wala akong suot na bra. Dahil kagagaling ko lamang sa tulog ay kitang-kita mo na ang dahan-dahang pagtulo ng mga butil-butil niyang pawis. May problema? Pinilit kong maging seryosong boses ko kahit gustong-gusto ko nang matawa nang hindi na ito mapakali sa upuan niya. Manunod ka lang ba talaga, Judah? Hindi mo ba ako tutulungan? Mapang-akit na sabi ko na naging dahilan ng pagkabato niya. Hindi ko mabilang kung nakailang lunok siya dahil sa narinig. Tutulungan. Nautal na sagot niya at dahan-dahang tumayo. Diretso siyang nakatingin sa bandang dibdib ko habang papalapit sa akin. Nang malapit na iaabuti na sana niyang damit ko, nang nagulat ito sa biglang pagtabi ko ng kamay niya. Wag na nga, ang bagal mo Pangaasar ko sa kanya. Agad nalukot ang mukha nito. Nagkibit balikat na lamang ako't pumihit na para mag-walk out dahil gusto ko na talagang ilabas ang tawa ko dahil sa itsura ni Judah. Tatalikod na sana ako nang hinigit ako nito sa braso. Bakit? Natatawang tanong ko. Shit, Sheila. Pagod na singal nito't maring pumikit at napatingala pa. Kumunot ang nuukot na pangisi. Ano problema nito? Pero hindi sinasadyang napatingin ako sa kanya down there at nawala ang ngisi ko na makitang medyo nakaumbok ito. Napalunok din ako at kinabahan sa nagawa ko. Ano, Judah? Mauna ka nang lumabas, susunod na lang ako. Nautal na sabi ko pero hindi maalis ang tingin ko doon. Hindi ko alam kung bakit pero napatingin ako sa mata niya na medyo pinisil niyang braso kong hinahawakan niya. You made that, Sheila. Anong gagawin mo ngayon? Seryosong tanong niya habang titig na titig sa aking mga mata. Dahil sa klase ng pagtitig niya nawala ako sa aking sarili pero hindi ako nagpatalo kaya naman sinikap kong labanan ang kakaibang pagtitig niya sa akin na nagiging dahilan ng pagkawala ko sa wisyo. Nagugutom na ako, Judah. Magbibihis lang ako. Nautal at hindi mapakaling paalam ko. Agad itong napapikit na mariin. Sheila, ang sakit mo sa puson. Frustrated na singal niya. Gutom lang yan, Judah. Natatawa pero kinakabahang biro ko. Agad dumikting ang bagang nito, tinitigan ako mabuti. Baka nga, baby. Kaya dalian mo magbihis at baka ikaw ang kainin ko. Pagbabanta niya na naging dahilan na agaran kong pagtakbo, punta sa banyo. Danny? Naabutan kong singhal ni Jumad sa kapatid. Nakaupo silang tatlo sa sofa habang nakabukas ang TV. Samantalang si Judah naman ay titig na titig sa akin pagkalabas ko ng kwarto. Hindi ko na lamang siya pinansin at binigay ang buong atensyon ko sa nagbabangay ang kambal. No, kuya. Depensa sana ni Shilin pero agad pinutol ni Jumad dahil agad itong lumakad palapit sa akin. Mommy, I'm hungry. Let's go. Yaya niya sa akin na parang wala lang. Bakit hindi mo pinakinggan yung gustong sabihin ni Shilin? Malambing na tanong ko. Agad tong humalokip-kip at ngumuso pa. Kasi mommy, sabi niya mas cute si Ken kesa sa akin. Dati nung nasa Amerika pa tayo ako lang ang cute. Pagrarason nitong kinatawa ko na lang. Gutom lang yan, baby. Natatawa at malambing na pag-aamo ko kay Jumad. Hindi sinasadyang mahagip na mata ko si Judah na ngayon na naka-poker face na nakatingin sa akin. Ngingisihan ko sana siya para asarin kaso nga lang ay naalala ko na naman yung kanina. Tara na, nagugutom na yung mga anak mo, yaya ko. Anak natin, Sheila. Natin, pagtatama nito. Nagkibit balikat na lamang ako. Nagugutom na yung mga anak natin, Judah. Hirap na sabi ko sa kanya.
Ang arte niya, nakakainis. Let's go baby, sabi nito. Ano bang ginagawa ko? Palabas na nga hindi ba? Inisasinghal ko dito. Agad silang tatlong nanahimik, kaya naman tiningnan ko sila at nakanganga sila sa akin. Ano? Inis na tanong ko kay Judah with matching taas kilay pa. Napangisi to pero nanatiling pagkaseryoso sa kanyang mukha. Si Shelin, sabi nito tagad hinilan dalawa palabas. Naiwan akong nakanganga doon. Daddy, what happened to mommy? Tanong ni Jumad. Nababaliw na siya kay daddy. Natatawang sagot nito sa kambal. Saka ko naman narinig ang tawa nilang tatlo. Dami Judah! Sigaw ko sa inis, pero lalo lang lumakas ang tawa nito. Basta okay na sa akin ang 5. Ayoko nahihirapan to sweetheart ko eh. Singit ni Marco na makalabas kami sa may cottage. At sino nagsabing papayag ako ng 5? Matarin na sagot naman ni Zora dito. Nasa harapan kami ng hapagkainan lahat at wala namang ginawang magkakaibigan ko hindi maglokohan. Ouch! Natatawang pang-asar ni Thomas kay Marco. Kaya naman natin suportahan yun na, hindi naman tayo maghihirap. Pangangatwiran ni Marco dito. Ayoko nga. Tapos pag tumaba ako, may rason ka ng mambabae. Pagmamaktol ni Zora. Agad niyakap ni Marco ang asawa. Ikaw lang naman ang mahal ko eh, at saka hindi ko kaya mang babae. Ikaw lang naman yung tipo nakikita ko kapag lang natuturn on na ako. Pilyong sabi ni Marco, kaya naman kung ano ng kantsaw ang inabot niya. Landi mo bro, sigaw ni Thomas dito. Bakit ikaw Kenzo? Pangahamon ni Marco dito. Kung ilan ang kaya ni Gianna, kung ilan ang gusto niya. Seryosong sabi nito, pero kay Gianna nakatingin. Agad na pangiti si Gianna at yumakap dito. Tss, kunwari pa to, panunoy ang asar ni Marco dito. Ikaw ba Judah? Malaki ng kambal, pwedeng-pwede nyo nang sundan. Swestyon ni Thomas kay Judah. Agad ako napatigil ng pagkain sa akin narinig. Depende, pag-uusapan pa namin ni Sheila. Seryosong sagot nito. Pagkatapos ng mga pag-uusap nila ay nawalan na ako ng gana. Nag-change topic na rin sila at kung saan-saan umabot ang usapan nila. Nag-excuse ako sandali para sagutin ang tawag ni Elijah. Hello? Hi, kamusta yung bakasyon nyo? Yung kambal? Tanong niya. Halata din sa boses itong pagod. Okay naman kami, nag-i-enjoy yung kambal. Mukhang pagod na pagod ka. Nag-aalalang sabi ko. Nadinig ko pang mahinang pagtawa nito. Okay lang ako, medyo marami lang talagang trabaho. Sagot niya. Eh di magpahinga ka na. Huwag mo na kaming alalahanin, okay lang kami. Pagbalik namin ng Manila, dadalawin ka namin ng kambal. Ikamusta mo din ako kay Luis? Sabi ko. Hindi agad ito sumagot sa akin. Narinig ko pang malalim nitong buntong hininga. Elijah, tawag ko sa kanya dahil hindi pa din siya nagsasalita. 2 weeks na lang Sheila. After 2 weeks tapos na ang trabaho ko dito. Sasama pa ba kayo pabalik? Mahinang sabi nito sa huling salitang binanggit niya. Hindi din agad ako nakasagot sa tanong niya. Naalala ko malapit na nga palang matapos ang medical mission at uuwi na ulit kami sa Amerika. Sheila. Nanlulumang tawag niya sa akin dahil nabato na din ako. Oo naman, wala sa sariling sagot ko. I'm scared you won't, Sheila. Natatakot akong baka iwanan niyo na ako ng kambal. Paus na daing nito. Agad na antig ang puso ko nang marinig ko malumanay at mangyak-ngyak na boses niya. We will, Elijah. Sasama kami at saka hindi ka naman namin iiwan. Pag-aalo ko sa kanya kahit hindi ako sigurado sa mga pinagsasabi ko din. Sasama kayo pabalik sa Amerika? Paniniguro niya pa ulit. Oo, Elijah. Sasama kami pabalik sa Amerika. Paniniguro ko din sa kanya at ganun na lamang ang gulat ko na may biglang humigit sa braso ko at mabilis na inagaw sa akin ng cellphone. Shit, Judah! Gulat na daingkot na pahawak pa sa dibdib. Ano bang problema mo? Inis na tanong ko sa kanya na makabawi na ako. Matalim itong nakatingin sa akin at parang anumang oras ay sasabog na ito sa galit pero kita ko nagpipigil lamang siya. Hindi kayo sasama Sheila. Marinat galit na sabi niya. Bakit ka ba nakikinig sa usapan namin? Galit din tanong ko. Walang sasama Sheila. Dito lang kayo sa akin. Sa akin ka lang. Pag-hysterical nito. Ewan ko sa'yo. Inis na sabi ko takmang iiwan siya doon pero mabilis na naman niya akong hinigit sa braso. Paano ko sabihin ko sa iyong asawa pa din kita dahil tinapon at sinunog ko yung divorce paper na pinirmahan mo 5 years ago? Eh di pa walang bisa natin ngayon. Ganun kadali Judah. Tamad na sabi ko. Dahil sa pagsagot-sagot ko lalo siyang nagalit. Sheila, ilang beses ko ba sasabihin layuan mo yung doktor na yan? Ano ba problema mo kay Elijah? Baka nakakalimutan mo Judah. Siya ang nag-aalaga sa amin ng mga bata ng 5 taong wala ka. Sumbat ko sa kanya.
Agad na patitigat ng lumo ito sa harap ko. Kasi lumayo ka, iniwan mo ko. Malungkot niyang sumbat na ewan. Agad ko siyang binigyan ng ngiting peke, ngiting punong-puno ng pait. Kasi sinaktan mo ko. Balik na panunumad ko din sa kanya. Kaya naman lalo ito napapikit na mariin. It's my fault, Sheila. I know, pero hindi mo kilala si Elijah. Hindi mo talaga kilala kung sino siya. Kung ang tinutukoy mo yung sekreto niya, nagkakamali ka, Judah. Alam ko na dahil sinabi niya na sa akin na doktor siya ng pinsan mo si Yuri. Dahil may sakit ito sa pag-iisip. Matapang nasagot ko sa kanya. Agad to napatingal at napapikit pa ulit. That liar. Matigas sa sambit niya. Ano ba talagang pinuputok ng butsi mo, Judah? Iminulat niya ang kanyang mata at diretsong tumitig sa akin. That doctor is my cousin's ex-husband, Sheila. Sabi niya na nagpalaglag ng pangako. Pero hindi pa din siya nakontento at ginawa pa niyang klarong lahat. That Elijah is Yuri's ex-husband. Ano ang gagawin ni Sheila ngayon nagsinungaling sa kanya si Elijah? Ano nga kayang pakay ni Elijah kay Sheila? Dahil sa nalaman, magawa pa kayang pagkatiwalaan ni Sheila si Elijah? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.